Magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Welcome po kayo sa ating panibagong series ng ating pong Lance of the Bible. Kayo po ay aking wini-welcome sa ating pong ikalabing-pitong yugto ng ating pong series at sumainyo ang pag-ibig at kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Kristo. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating panimula. Ang manaming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong patnubay at pag-iingat muli at kami po ay muling tinipon mo sa oras na ito. Kami po ay gabayan ng Panginoon sa pakikinig ng iyong palatuntunan at nawa ang kapurihan ay papunta lamang sa iyo, Panginoon, at ikaw lamang ang tatanggap ng mga papuri at pagkilala, karangalan, kadakilaan habang kami nabubuhay. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. Okay mga kapatid, welcome muli. At tayo'y dadako na sa ating materials at ating ipapakita sa lahat ang ating inihandang slide sa oras na ito at ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalalaman sa Caesarea Philippi. Yan. So, ang lugar kung saan sinabi ng ating Panginoong Kristo sa ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Matthew chapter 16 verses 18 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. No, so ito yung pinakabundok o bato na sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito sa Ebanghelyo, no? Na sa ibabaw ng batong ito, sabi niya, no? Upon this rock, I will build my church, ang sabi niya. So ito yung actual na lugar na Caesarea Philippi dito sa parte ng north, no? Na nasa northern Israel pa tayo, hindi pa tayo aalis dito. At ito ay sakop ng tinatawag na Hermon ng Mount Hermon, no? Sapagkat malapit ang Mount Hermon dito. Sapagkat yung bundok na ito ay pinakahangganan ng Israel sa pagitan ng Lebanon at saka ng Syria at ng Israel. So yung Mount Hermon ang kanilang pinaka-boundary. Pero ito ay sakop ng bansang Israel. So makikita ninyo itong malaking bato na ito na batong bundok, ito ay hindi tinataniman o hindi ito tinutubuan ng puno, kundi mga damo lamang ang makikita natin dito, no? Talagang batong bundok ito. Ito yung lugar na pinuntahan ng Panginoon upang ihayag niya kay Pedro kung sino siya, no? Titingnan natin at ang papag-aralan natin ng bahagya ang lugar na to. Kasi makikita ninyo, ito ay dalawang larawan na aking pinagsama. Kasi ito yung unang larawan sa kaliwa, ito naman yung larawan sa kanan. Kasi masyadong malaki, kaya ginawa kong dalawang shot. So pinagsama ko siya. Kaya dito sa taas hindi pantay yung bato. So ito yung actual na lugar. Makikita, kung kayo makakarating sa lugar na ito, ng Cesarea Philippine, na kung tawagin sa panahon natin ngayon ay Banayas. Sa wikang Arabic, no, na Panayas kung tawagin. Panayas or Banayas sa panahon natin ngayon. So, ba't ito ang tawag nila? Caesarea Philippi kung tawagin o Philippi kung tawagin. Ito ay lugar na idinedicate ni Philip na anak ni Herod the Great kay 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 Caesar, kay Tiberius Caesar. Ipinangalan niya ang lugar na ito para sa pagkilala kay Tiberius ang Roman Emperor ng panahon ng ating Panginoong Kristo nung siya pinako sa krus, no? Siya ang emperor ng Rome nung panahon yan. So ito ay dinedicate niya kay Tiberius bilang lugar na ipinangalan sa kanya, no? Like Caesarea Philippi kung tawagin. Sa pangalan ni Philip, no? So dalawang pangalan ni Tiberius at saka ni Philip, pinagsama yung dalawang pangalan. So tingnan natin yung susunod. Dito, makikita natin na ang Panginoon ay galing sila sa Capernaum, no? Papunta sila ng norte, papunta rin sila ng ng Caesarea Philippi nung ah, sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya, lalo kay Pedro, ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At sabi nga ng mga alagad ay ikaw daw si John the Baptist, si Elijah, o sino mang mga propeta.
Pero noong tinanong niya si Pedro, ay winika ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay, ang wika ni Pedro sa Panginoon. Titingnan natin yung distansya, no? Yung layo. Noong panahon ng Panginoon, wala pang sasakyan, wala pang kotse, wala pang bisikleta, wala pang bus, wala pang mga subway o streetcars. Wala pa eh. Ang transportation na ginagamit nila noong mga panahon yan ay yung kabayo, asno, donkey, at saka usually wagon, no? Pagka mayayaman lang ang nakaka-afford niyan eh. So kapag ka ordinaryong tao, ang Panginoong Kristo at ang kanyang mga alagad naglalakad. Palagi naglalakad sila. So titingnan natin ang distansya from Capernaum to Caesarea Philippi, itong Mount Hermon, malapit diyan. Excuse me. Ay 12 oras at 7 minuto ang lakad. Ha? Imagine ninyo, kung kayo ay maglalakad ng alas 7 ng umaga, ay ilang oras kayong makakarating doon, no? Alas 6 ng hapon o ng gabi na, papagabi na, no? Kung kayo ay aalis ng alas 7 ng umaga. So, ang Panginoon, nung sila pumunta diyan, ay isa lamang ang dahilan kung bakit sila nagpunta diyan. Para sabihin sa kanyang mga alagad kung sino siya. Bakit bakit sila maglalakad ng 12 oras at 7 minuto para lamang marinig sa bibig ng Panginoon kung sino siya, di ba? Kasi may kwento diyan sa pangyayaring 'yan na binanggit sa ebanghelyo, no? Sa ebanghelyo ni Matthew. Kasi magpapakita ang Panginoon kay James, Peter, and John doon sa bundok ng Transfiguration, yung bundok ng pagbabagong anyo. Kasi ang binika ng banal na kasulatan at sila ay nagpuntok sa pinakamataas na bundok, no? Isa lamang ang pinakamataas na bundok sa buong Israel, kung hindi ang Mount Hermon. Wala nang iba, no? Yan ang pinakamataas na bundok sa buong Israel. So, ito ang dahilan kung bakit sila nagpunta sa Caesarea Philippi at ihayag ng Panginoon ang kanyang sarili bilang siya ang anak ng Diyos na buhay, siya ang Mesiyas. Pagkatapos na mayahayag niya, tumuloy na sila sa Mount Hermon. At doon nga, inihayag ng Panginoon kung sino siya. At nagpakita doon sa bundok, si Moises at saka si Elijah. Diba? At sinabi nga ni Pedro, ipaghahanda ng 3 tolda, no? So yan ang background nitong lugar na ito. Kaya naglakad sila ng 12 oras at 7 minuto. Kung titignan ninyo ang nasa background nating larawan, 51.7 kilometers, So siguro kasama na din yung pahinga kasi mahirap namang naglalakad ka ng diretsong 12 hours na walang pahinga. Kasama ng pahinga diyan, di ba? Ngayon, sa panahon natin ngayon, may mga taong gustong maglakad kung gusto nila, kung malakas pa sila, pwede nilang gawin. Ngayon, kung may sasakyan sila, ay pwede nilang puntahan yan ng madali lang. No? Wala pang 1 oras. No? 50 minutes from Capernaum to Cesarea Philippi o Banayas. 50 minutes lang. 60.1 kilometer, no? Sa ruta ng 90. No? Ito namang kung lalakarin ito namang ay na nasa rutang 918 na ruta, no? Hindi daanan talaga ng sasakyan eh. Mga bundok-bundok 'yan eh, mga matataas na lugar eh. Parang pinaka-shortcut eh, 'di ba? So tignan ninyo yung malaki nagagawa ng sasakyan eh, ng transportation. Imbis na maglakad ka ng 12 oras ay kulang-kulang 1 oras ka lang makakarating ka na doon, di ba? Kung gusto mo na pumunta ng nakabisikleta, pwede rin. Kaya lang, aabutin ka ng 3 oras at 24 minuto. Diba? Magandang exercise din yan. Diba? Pero kasama na din yung pahinga.
So yan mga kapatid, no? Tatlong way kung paano makakarating dito sa from Capernaum na kung saan ito yung headquarters ng ating Panginoong Kristo. Diyan yung kanyang base nung siya ay nabubuhay pa eh. Kaya diyan sila nagpupunta para pumunta kung saan man nila gustong pumunta dahil yan ang pinakamalapit na sentro eh, tabi ng Sea of Galilee. So sa ating magpapatuloy, ito yung larawan kapag nakarating na kayo sa harap ng bundok na ito, ng bato. Ay ito, makikita niyo yung pinakayungib, no? Yung yungib niyan, may pasukan sa loob. Alam ba ninyo na, di ba, sinabi ng Panginoon, maging ang pinto ng Hades, di ba, ay hindi kayang gapiin, wasakin ang kanyang iglesia. Even the gates of hell will not prevail against it, no? Yung kanyang iglesia na itatayo. Hindi kay Pedro, kung hindi sa ibabaw ng batong ito. Pag sinabing sa ibabaw ng batong ito, na sinabi ng Panginoon, tumutukoy sa malaking bato. Yung tatawag na sa wikang Grego na Petra, na malaking bato. So, pag sabihin, sinasabi ng Panginoon na itatayo niya ang kanyang iglesia sa malaking bato. Hindi sa maliit na bato na si Pedro ay, pag sinabing Pedro ay Petros kung tawagin o maliit na bato. Ayun ang, yan ang kahulugan ng pangalan ni Pedro eh. Petros siya eh. Ibig sabihin, maliit na bato. Maliit. So, hindi pwedeng itayo ng Panginoon ang iglesia niya kay Pedro. Kasi maliit na bato si Pedro. Isang tao lang, individual siya eh. Kaya itatayo niya ang kanyang iglesia sa malaking bato, sa Petra. Sabihin, hindi kayang wasakin, hindi kayang lupigin ni naman, napakalaking bato, di ba? Ngayon, itong lugar na ito ay hinilin tulad ng Panginoon na ang kanyang iglesia itatayo niya sa malaking bato na ito nga, bundok na bato, itong lugar ng Cesarea Philippi. At ayon sa paniniwala ng mga tao dito na naninirahan dito, no, yung mga Arabo, yung mga Hudyo, sabi daw nila, ito narinig ko dun sa ano sa aming Jewish guide na ito daw yungib na ito na nakikita ninyo, yan, itong pinakabungad na yungib na yan at saka itong sa bandang kanan. Yan daw ay pintuan ng impyerno. Ayon sa kanila, kasi daw binanggit ng Panginoon, even the gates of hell will not prevail against it, ang sabi ng Panginoon. So, kung nandito sila sa harapan ng bundok ng bato na ito ng Cesarea Philippi, ay ito yung sinasabi ng Panginoon na kahit daw yung pintuan ng impyerno ay hindi kayang manaig laban sa kanyang iglesia. Di ba? O, hindi kayang supilin eh. Kaya ang sabi nila, ginawa nilang literal yung sinabi ng Panginoon na kahit na ang pinto ng Hades, ng impyerno, na ang kanilang paniniwala ay hindi kayang talunin ng iglesia ng Panginoon. Kaya sabi nila, ito daw ang pintuan ng impyerno, papasok sa loob. Kasi sa paniniwala ng mga tao dito ito ay kuweba ni Pan, yung Diyos-Diyosan ng mga tao dito nung araw. Kasi ito makikita ninyo yan, no, yung mga dambana na yan. Yan ay nung araw, nung panahon ng Panginoon Kristo ay talagang maraming mga Diyos-Diyosan diyan na may mga estatwa diyan ng mga Diyos-Diyosan. You know, ito sa bandang kanan makita ninyo, ang dami mga naka-carve na mga Diyos-Diyosan. Ayan, no. Marami yan. Yun nga ang pinaka-chief god nila rito ay tinatawag na Pan, P-A-N. Kalahating tao, kalahating ah, ah, goat kung tawagin, no? O half goat, half man, no? At pag tumutugtog ng plauta, no? Yan. At may sungay ng ano yan, ng kambing eh. Kaya kapag yan ay lumalabas, diyan sa yungib na yan ay ano na, diyan nakilala itong kanilang Diyos-Diyosa na ito na si Pan. Kaya, excuse me, kaya yan ang paniniwala nila eh. Pero ang Panginoon Kristo, kumisan, pag siya ay nagsasabi ng isang bagay, ay hindi natin masabing literal. Minsan merong figurative language, you know. So, ang ginagawa ng mga tao, ginagawa nila literal kaagad, no? Pero ang Panginoon, usually, kapag siya nagsasalita, nagsisermon, nagtuturo, nangangaral, ay gumagamit ang Panginoon ng parabola o ng figurative speech. No, hindi niya ginagamitan ng literal, palaging may figurative speech yan. Ano?
May pagkukumpara o mga figura kung tawagin, no? Kaya yan, yan ang actual na lugar ng Cesarea Filipino. Diyan nilalantulad ng Panginoon na itatayo niya ang kanyang iglesia sa malaking bato, hindi sa maliit na bato, no? Na hindi kayang wasakin ni numan ang kanyang iglesia, no? So tuloy natin. So ito yung background ng Cesarea Philippi o ng Banayas sa panahon natin ngayon at Paneas naman ang tawag ng mga Arabo. So ito yung mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, ano, nandyan eh. Kaya lang, hindi na natin makikita kasi nga winasak ng mga tao yan, no? Wala na, dati merong mga Diyos-Diyosan dyan na nakalagay. So kita ninyo, isa. Meron pa rito, dalawa, tatlo, apat, lima, no? Basta may mga carve, may mga butas yan eh, mga parang parang mga nakatayong santo, no? Mga imahe. Ganyan eh, no? Bawat isa merong Diyos-Diyosan sila. Excuse me. So, ang Cesare Philippi ay kilala bilang Baal God. Ano? Yan, no? Di ba? Ang Baal ay Diyos-Diyosan ng mga Kananaita. Di ba? Yan eh. So, Banayas kung tawagin, Banias, Barias, Bilinas, Cesarea, Neronias, Caesarea o Philip, di ba? Cesarea Panias, Caesarea Panias, o si Baste, yeah? Pag sinabing si Baste, ano yan, Galilean eh. Pag sinabing si Baste. Kaysarion, Kisrin, Medinat Dan, Mibzar Dan, Nironias, Panias, you know. So halos pare-pareho ang pronunciation eh, no? Iba-ibang letra. So mga paanan at lambak na humahantong pababa ng mga bundok, no? Patungo sa isang luntiang kapatagan na may mga tatak na nagpapakilala sa bundok ng Hermon, no? Kuta ni Nimrod, no? Sabi nila. Pero hindi naman nakarating si Nimrod dito sa Israel eh. Doon lang siya sa ano eh. Sa Babil lang siya eh, no? Sa ano, sa Babylonia, no? Panahong 'yon, di ba? Babel. Sinahal sa Ara at ang sagradong kuweba sa Cesare Philippi. So matatagpo nito sa layong 25 miles, 40 kilometer, hilaga ng dagat ng Galilea at sa paanan ng Mount Hermon. No, malapit lang 'yan eh. Kaya marami mga nagsasabi na ang na ang ano daw ay hindi daw dito sa Mount Hermon yung Mount of Transfiguration o yung bundok ng pagbabagong anyo. Kung titignan natin sa kwento ng banal na kasulatan o ng Ebanghelyo, pagkatapos siya hiyag ng Panginoon kung sino siya kay Pedro, ay sumunod na istorya ay yung pagbabagong anyo ng Panginoon sa bundok, 'di ba? Eh kung pupunta pa sila sa pababa sa ano sa south ng Israel, sa central, malayo. Ito napakalapit na sa Mount Hermon at pinakamataas sa bundok sa Israel. No? Di ito ang hindi kasi binanggit sa sa ebanghelyo ang pangalan ng bundok eh. Basta pinakamataas sa bundok lang eh. Yan ang sinabi, no? Kaya ang sa panahon natin ngayon ay ganun na lang ang gagawin natin kung hindi ano ba ang pinakamataas sa bundok eh di sa panahon na yun na-identify eh, di ba? Pero sa panahon ng Panginoon, hindi gaanong binabanggit ang pangalan ng mga bundok. Basta binanggit ang bundok, maging dito sa may Mount of Beatitudes ay hindi binanggit yung pangalan ng bundok. Yung lugar kung saan pinarami ang tinapay, ang isda, hindi rin binanggit ang lugar. Basta yung binanggit na lamang sa Ebanghelyo, yung lugar na desolate place, no? Pag sinabing desolate place, yung lugar na hindi ka nais-nais o hindi ka aya-aya o parang malungkot na lugar, parang ganun eh, no? So, ito ay dahil sa masaganang supply ng tubig na ito na nanggagaling dito sa Mount Hermon at dumadaloy dito sa Cesarea Philippi ang tubig na nanggagaling sa Mount Hermon. Dito nanggagaling yung tubig din eh. At ito, mananggagaling ang falls dito sa Cesarea Philippi at dumadaloy sa Jordan River. Tapos yung Jordan River naman papunta sa Sea of Galilee. So, yun know. Pero ang pinaka-source ng tubig na nanggagaling papunta sa Jordan River ay sa Mount Hermon nanggagaling ang tubig niyan. Wala nang iba kung hindi galing sa Mount Hermon. Diba? Dahil sa masaganang supply ng tubig na ito, ang lugar ay napakataba at kaakit-akit para sa reliyosong pagsamba. Kaya dito nila
itinayo ng mga Greek Roman idolaters, mga sumasamba sa mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan kasi nga may tubig, may falls. Kaya dito nila itinayo ang kanilang ano. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kung ito ang bundok ng mga Diyos-Diyosan, dito niya itatayo, no? Inilintulad niya o inilambawa niya na ang bundok ng mga Diyos-Diyosan ay doon niya itatayo ang kanyang iglesia sa mga maraming mga Diyos-Diyosan. Itatayo niya upang ang kanyang iglesia ay maging makapangyarihan at hindi mananaig ang kasamaan laban sa kanyang iglesia. Di ba? So, yun ang nakikita ko na idea sa aking sariling na idea na kinaber ng Panginoon ang lahat ng kasamaan sa mundong ito at sinakop niya, no? Sabihin, um, tinake over niya ang lahat ng mga false god dito sa lupa at siya ang dapat na kilalanin bilang Diyos, bilang Mesiyas, Lord and Savior ng mga tao dito sa mundo, di ba? Kaya maraming templo ang itinayo sa lungsod na ito nung panahon ng Helenistiko at mga Romano, no? Iba't ibang klase ng mga Diyos kasi ang Diyosan ng mga Griego ay kinopya ng mga Romano. Pinalitan lang nila ng pangalan pero iisang Diyos, no? Sinamba rin ng mga Romano ang Diyos ng mga Griego. Pinalitan nila, di ba? Oh, yung yung pangalan ng mga Diyos-Diyosan sa Greek ay binigyan ng panibagong pangalan sa wikang Latin, no? Pero yun din yun, ano? Yun din, pareho din, di ba? Kaya pinagpatuloy lang ng mga Romans ang paniniwala ng pagsasamba ng mga Griego sa kanilang mga false god at ganun din niyakap din ng mga Romans. So ang talon ng Banayas o mga falls niyan ay wala pang 30 talampakan o 10 meters ang taas at nahahati sa dalawang batis ng isang puno na tumutubo sa tuktok. So bago ang 1967, ang Banayas ay matatagpuan sa teritoryo ng Syria, no? Nung panahong 'yan. Hindi kalayuan sa hangganan ng Israel. So maaring ito'y sakop pa ng Syria bago yung Six Days War. Sa isang pagkakataon, sinubukan ng Syria na pigilan ang mga tubig na ito na dumadaloy sa Israel at sa Ilog Jordan, no? Gusto nilang kontrolin ng tubig, no? Kaya naman nakuha ng Israel ito sa teritoryo ng Syria at nakuha ng Israel. So, 2 taon na nagmumula sa isang batis na may puno sa pagitan ng mga tuktok ng mga talon, bumubulusok sa naliligalig na pool ng tubig na napapalibutan ng mga nakasabit na mga sanga ng puno. So, nakita ninyo may tubig dito, no? So, yan ay nagaling sa falls ng Mount Hermon na dumadaloy dito sa Cesarea Philippi. No? At isang kahoy na daanan sa ibabaw ng mababaw na tubig na humahantong sa ilalim ng isang makapal na arko ng bato at nagpapatuloy sa mga nakaraang puno at halaman na tumutubo sa tabi ng isang pader na katabi ng landas. So ito ang kasaysayan ng Biblia. Tila kilala bilang Baal Hermon at Baal Gad sa panahon ng Lumang Tipan, itong lugar na ito. Nang maglaon ay pinangalan ng Panias, no, sa wikang Arabo, pagkatapos ng Diyos ng Griego na si Pan, na sinasamba dito. Yung half man, half goat. Walang record tungkol sa pagpasok ni Jesus sa lungsod, ngunit ang dakilang pagtatapat sa pagbabagong anyo ay parehong naganap sa paligid ng lungsod, no? Matthew 16:13, nakilala noon bilang Cesarea Philippi, itong lugar na ito. So, ang grotto ng Pan, itong lugar na nakikita natin sa background, ito ang grotto, no? Yan ang grotto, yan, no? Yan. Yan ang harapan ng yungib, na pinto ng yungib. Yan ang grotto. Ang bukal ay lumalabas mula sa malaking kuweba na naging sentro ng paganong pagsamba. Simula noong 3rd century BC or 300 before the birth of Jesus, our Lord and Savior, ang mga sakripisyo ay hinihagis sa kuweba bilang mga alay sa Diyos na si Pan. Inaalay doon sa loob ng kuweba na yan, yung lahat ng mga alay nila, yung mga baka, baboy, inahagis sa loob.
Pagkatapos lalabas si Pan, yung half man, half goat para kainin, no? Yung mga hain na yan. Kapag hinihagis na yung half man at saka half goat na Diyos, ng takot, no? Yan ang ano eh, yung God of Fear ang tawag kay Pan. Kaya nasisindak ang mga tao, nagugulat, natataranta, nagpapanik kapag nakikita siya. Ay madalas na inilalarawan na tumutugtog ng plauta, no? So habang naglalakad, no, lumulundag-lundag, tutugtog ng plauta, no? Kaya natatakot yung mga tao dahil half half man, half goat eh, no? Monster eh. Ang modernong pangalan ng lungsod ay Banayas sa ating panahon ngayon ay ang Arabic na anyo ng Paniyas na, no? Sa wikang Arabo. Isang mabatong matarik na may kuweba sa gitnang ibaba na may bukal na umaagos mula sa kuweba at pababa ng ilang mababang mga kaskad na nasa gilid ng mga puno. Isang nakabalangkas na entablado o plataporma sa harap ng mabatong bangin na may isang mababang hanay sa kaliwa at iba pang mga hugis parihaba na istruktura sa gitna at likod ng hanay. So ang lugar ng templo na ito sa panahon ng Greek era Hellenistiko ay nung 323 to 32 BC before the birth of Jesus, ang lungsod na ito ay muling pinatira sa mga tao. Isang open-air sanctuary ang itinayo para sa Pan sa tabi ng pinagmumulan ng tubig na lumalabas sa kuweba. Nang maglaon, ibinigay ni Augustus Caesar, no, ang unang emperor ng Rome, na anak-anakan ni Julius Caesar, ang lungsod na ito kay Herodes na dakila, no, binigay niya kay Herod the Great, na nagtayo naman ng isang templong marmol para kay Augustus dito. Kaya dito, hindi lang mga Diyos-Diyosan ang mga nakalagay dito sa altar, kung hindi mga altar nila Augustus Caesar, nila Tiberius, at yung mga iba't iba pang mga leader ng Romans. So, yan, nakakalagay dyan eh. So mga sagradong niches, no? Ito yung mga niches yan eh. Ang tawag diyan eh, yung pinagpapatungan ng mga rebulto, no? Niches ang tawag diyan eh. Kanugnog o isang komportable o angkop na posisyon sa buhay o trabaho. Yan ang mga niches eh. Sa tabi ng sagradong kuweba ay isang mabatong bangin na may serye ng mga niches na tinabas, no? At ito ay kilala na ang mga estatwa ng Diyos ay nilagay sa mga niches na ito sa pamamagitan ng mga paglalarawan sa mga barya ng lungsod. Ang isang angkop na lugar ay naglalaman ng isang skulptura ni Echo, ang Mountain Nymph at ang asawa ni Pan. Ano? Yan yung mga kung tawagin ay mga diwata, kung tawagin, ng kuweba. No? Bukod kay Pan na Diyos-Diyosan ng mga Pagano, ng mga Griego, ay meron pang mga diwata pa, no? Na makikita dito. Ayon sa kanila, si Hermes, anak ng nimpa na si Maya, ano? Anak daw, ni Pan at saka ni ah, ni Echo, no? Itong si Hermes, no? Ang mga inscription sa mga niches ay binanggit ang mga nagbibigay ng malaking donasyon. So ito, ginagawa nila, natatakot sila, nagbibigay sila ng donasyon o ng pagsamba, offering, nakurap eh. Ang isipan ng mga tao, natakot sila. Kaya nung dumating ang Panginoon Kristo, ayun, ay sinabi ng Panginoon na isa lamang ang Diyos na dapat sambahin, di ba? At ganun din si Pablo nung siya ay nagpunta sa Greece, sa Athens, ay nakita niya doon sa Areopagus, sa Marsila, napakaraming Diyos-Diyosan, 13 na iba't ibang mga Diyos-Diyosan at nakita niya nga yung altar ng to the unknown God sa hindi nakikilalang Diyos, ano, di ba? Kasi nga ayaw nila mamiss ng mga Greeks, yung kung meron pang mga Diyos pa, ay hindi ayaw nilang mamiss. Kaya yung to the unknown God ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanila kung sino yon. At ipinangaral ni Pablo ang ating Panginoong Kristo sa kanila, di ba? At yun, at nanampalataya sila sa Panginoon, di ba? Pinangalanan para sa Griegong Diyos na si Pan, ang half man, half goat, na Diyos-Diyosan ng takot, kung tawagin ito, si Panias, ay Banaya sa Arabic ay tinayo bilang Cesare Philippi ni Filipe na anak ni Herod the Great. Isa sa pinagmulan ng Ilog Jordan, no? Bumisita ang ating Panginoong Hesus dito sa lugar na ito kasama ang kanyang mga disipulo. Buksan ninyo sa inyong mga Biblia sa Matthew chapter 16 verse 13.
13 hanggang at saka muli sa Marcos chapter 8 verse 27. So diyan yung makikita, no, yung background natin dito sa Cesarea Philippi. Ang pangalang ito ay bihirang gamitin at pagkamatay ni Nero, no, ang emperador ng Rome noong panahon ni Apostle Paul, ang lungsod ay kilala bilang Cesarea Philippi o Panias, no? Noong ikalawa at ikatlong siglo, ang lungsod ay tinawag na Caesarea Panias, no, noong 3rd century AD. At mula noong ikaapat na siglo, no, AD, ito ay kilala lamang bilang Panias, no? Pinalitan ng Arabe ng P sa B na nagbibigay ng modernong pangalan na Banayas na o Banias kung tawagin. Ngayon, ang Banias ay bahagi ng isang pambansang parke o na national park na puno ng malalakas na mga tributaryo at mga puno ng pistasyo, no? Yun, alam niyo yung pistasyo na ano, na nuts, sarap yan. Kulay green yung ano niyan eh, yung laman niyan eh. Pag kinagat mo yan, matigas yung pinaka-shell niya eh. Hindi mo pwedeng gamitan ng ano, ng ngipin, masisira ang ngipin mo. Kailangan gumamit ka ng metal o kaya martilyo para o ano pa mang pwedeng gamitin para bumukas yung nut sa loob. Kulay green eh, yung pistachio eh. Tignan ang mga labi ng Greek shrine hanggang Pan at lumangoy palapit sa isa sa pinakamagandang talon ng Israel. No? Yan. Napakagandang karanasan kung kayo ay makakarating dito sapagkat makakarelate tayo dahil sa sinabi ng Panginoon kay Pedro na sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, ang sabi ng Panginoon, di ba? Dito niya sinabi sa lugar na yan, dito sa Cesarea Philippi o Panias o Banayas, yung mga salitang yan na sinabi niya kay Pedro, no? Kaya tayo ay mapalad bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, dahil nakita natin, no, sa panahon natin ang lugar kung saan sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad kung sino siya, no? At walang pag-aalinlangan na siya ang Panginoon at tagapagligtas natin, siya ang ating Mesiyas. Mga hintil na nananiwala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Kung yung mga Israelita, mga Hudyo ay hindi nila kinikilala si Jesus bilang Mesiyas, tayong mga hintil ang yayakap kay Jesus bilang ating Mesiyas, no? Tayo ay inaring ganap ng Panginoong Kristo, dinagdag niya tayo, idinugtong niya tayo sa olive tree, sa olive branch, mga ligaw na sanga, no? At tayo ay kinalugdan ng Diyos, no? Kinahabagan tayo dahil nanampalataya tayo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Kaya ipagpatuloy natin ang pananampalatayang yan na once and for all lamang ibinigay sa atin at huwag natin yang pababayaan. Ipananatili natin sa ating buhay yan, no, habang tayo nabubuhay. So, mga kapatid, dumating na yung 3 oras pero ipapakita ko sa inyo yung mga larawang kinuha ko, no? At mga ilang minutes pa tayo. So, 30 minutes na yung nakalipas. So, hindi naman gaano tong marami. So, tuloy na natin, no? Sayang pagkakataon. So, lilipat tayo ng page. Dito tayo sa pictures. Makikita natin. Okay, ito yung kuha ko. Hindi naman gaano marami ito eh. So, pumunta kami dito noong March 20, 2018, no? Day 3 namin yun, no? Kaya ito, papakita ko sa inyo itong larawan. So ito yung mapa ng Banayas. Kami galing ng Capernaum yan at tumuloy kami dito. At tamang-tama, hindi naman gaano malayo, kulang-kulang 1 oras yan ang biyahe ng bus, no? At ito yung mismong um, yung mm, pinaliwanag kung nasa ang direksyon, no? Kung kayo nasa malapit, makikita ninyo yung kung nasaan kayo at kung ano yung mga direksyon na pupuntahan, ano? Yan. Ito yung Hermon Stream kung saan nanggagaling yung tubig pababa ng Jordan River, no? So, ito yung tubig na nanggagaling sa Mount Hermon, sa falls, then hindi malakas ang agos niyan eh, no?
Tama lang yan. Kung kayo iuupo rito sa upuan na ito, at papakinggan nyo yung dalisdis ng tubig, nakaka-relax yan. No? Sinasabi ko sa inyo. Dahil hindi ako sumasama sa grupo, at hindi ko gaano pinapakinggan yung sinasabi ng GB's Guide kasi pwede ko namang i-research sa sarili ko yan eh. Ang aking habol diyan ay gusto kong namnamin, no, maramdaman yung tunog ng kalikasan ng lugar na ito. So, kaya pag kumukuha ako ng larawan, walang tao. Kasi ako lang mag-isa doon. Yung mga kagrupo ko nandoon sa kabila, no? At gusto kong maramdaman at maranasan kung ano yung naririnig ko sa oras na iyon, yung tunog ng agos ng tubig, no? Yung yung ano ng mga ibon, no? Gusto kong marinig 'yun eh. Para bagang gusto kong bumalik sa panahon ng Panginoong Kristo eh, no? Gusto kong maranasan 'yun eh. So, habang pinapakinggan ko yung dating ng tubig ay ano, nakaka-relax siya, hindi naman malakas eh. Parang dahan-dahan lang na dumadaan yung tubig, ano? No? Pero hindi siya nakatigil, tuloy-tuloy yan, dahan-dahan. No? Ganun ang pagdating ng tubig, hindi mabilis. No? Tama lang, steady lang siya. Tapos itong tubig na ito ay papunta na sa Jordan River na. No? Hanggang sa papunta na ng Sea of Galilee. No, yan. So ito yung tubig na nanggagaling doon sa kuweba, no? Galing sa Mount Hermon, pababa. Kita ninyo, oh, hindi naman malakas eh. Ang daloy ng tubig, oh, kita niyo lang, oh. Dahan-dahan lang siya, eh, oh. Yan. See? So, kakaunti lang yung mga tao ng mga panahon na punta kami rito, hindi gaanong crowded eh. Kakaunti lang ng mga tao. Yan. So, ito yung pinakadaan papunta doon sa harapan ng kuweba, no? Ito yung aming Jewish guide. Then, pinapaliwanag niya kung ano ang alam niya tungkol dito. Kasi ang problema kasi ganito eh. Kami, kami ay mga Christian pilgrims at ang aming guide ay Jewish. So, malaking pagkakaiba ang ang Jewish theology o history kung ikukumpara sa Christian eh, no? Iba kasi ang explanation ng mga Jewish pagdating sa Christian. Kaya hindi ko gaanong pinakikinggan yung sinasabi ng Jewish guide kasi malayo sa Biblia eh. Yun ang ano eh, yun ang aking iobserbahan ko eh. Para bagang sa sarili ko sabi ko, hindi naman kami Hudyo, pero ang tinuturo niya ay ayon sa kanilang paniniwala, eh mga Christian tayo, eh dapat malaman natin yung tungkol sa Christian background. Kasi hindi naman tayo Hudyo eh. Kaya ang ginawa ko, sayang eh, kung hindi ko i-explore yung lugar. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako gaano nakikinig sa kanya kasi puro Jewiness eh. Tungkol sa Jew eh. Jewish understanding. Sabi ko mga Kristiyano tayo, hindi naman tayo mga Hudyo. Kaya magsi-self-study na lang ako. No? Sayang yung pagkakataon eh. Parang hindi ako happy doon sa mga naririnig ko kasi parang ang layo sa sinasabi ng Biblia ng Ebanghelyo. No? Doon na ako sa Ebanghelyo kaysa doon sa paniniwala ng mga Jew. You know? Hindi naman sila naniniwala sa Panginoong Kristo. Oh, di, basahin mo na lang yung Ebanghelyo. Di ba? Baka minsan magkaroon pa tayo ng doubt eh. Di ba? Kaya yun ang isa sa mga ano na maganda kung magkakaroon kayo ng ng Jew siya, pero meron siyang Christian background, 'di ba? 'Yun ang dapat eh. Kasi ang mga nakikinig sa iyo, mga Christians, hindi naman mga Hudyo, 'di ba? Kaya 'yun ang aking ano concern, you know. Then ito yung yung tubig na na dumadaloy siya eh, oh. Nanggagaling ang tubig ito sa ilalim eh. Hindi naman malakas ang agos eh. Dahan-dahan lang siya. At hindi yan natutuyo, no? Palaging may tubig yan. See? Nakita niyo yung bula ng tubig, oh.
Dahan-dahan siya, hindi mabilis. Ayun, di ba? So, ibig sabihin, talagang malinaw ang tubig, malinis ang tubig. So, ito yung pinakayungib ng pinakapinto ng kuweba, Yan. Ay hindi kami pinapayagang pumasok sa loob. May harang na bawal pumunta sa loob eh. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan layo yan eh, no? Kaya hindi pwede. Baka mamaya mayroong nilalang na hindi nakikita diyan. Bigla ka na lamang hablutin eh. Ano nang mangyayari sa iyo, di ba? Madilim sa loob, wala namang ilaw, di ba? So, yan. Yan ang mga paligid at may mga ruins na siya, Pero nung araw, nakita ko yung 3D nito, Yung 3D picture ay talagang mga templo. Malalaking mga templo yan, At then talagang magnificent temple ang pero ngayon kita mo ang larawan, Ruins, ang guho, Wala kang makikita magandang tanawin diyan kundi puro guho, sira. Ito Temple of Pan, dito sa lugar na pinakita ko sa inyo kanina. Excuse me. So ito yung Temple of Augustus na pinagawa ni King Herod the Great noong 19 BC, bago ipinanganak ang Panginoong Kristo ay pinagawa niya itong temple na ito kay Augustus, yung coin at the top of this text, itong coin na ito, pinagawa ni Herod the Great ay tumutukoy dito sa Caesarea Philippi. In front of you is the western wall of the hall with semicircular and rectangular niches housing the statues of the deities. See? So yan ang paliwanag, ng lugar na ito. So ito yung Grotto of the God Pan. Kita niyo yung bato, marmol na mayroong design, Yan. Talagang kung ito ay nakatayo, ay makikita niyo talagang kamanghamangang monumento ang makikita ninyo diyan. Yung 3D na nakita ko, 3D, anak, baka magnificent yung temple niyan. Talagang mamamangha kayo sa makikita ninyo ang kagandahan ng pagkagawa ng mga templong ito, mga Diyos-Diyosan, Kasi ang Panginoong Diyos, ang sabi niya, hindi siya tumitira sa mga templong gawa ng kamay ng tao. Tumitira siya sa puso ng mga tao, no? Tayo ang templo ng Holy Spirit eh. Diyan tumitira ang Diyos sa puso natin. Hindi sa mga templong ginawa ng kamay, di ba? Kaya sabi nga ng Diyos kay David hindi hindi siya tumitira sa templo, sabi niya. Kaya gustong ipagawa ni Haring David ang Diyos ng templo para sambahin ng mga Israelita ang Diyos sa templo. Sabi nga ng Diyos, kahit naman walang templo, pwede niyo akong sambahin eh. Di ba? Kaya ang paniniwala ng mga Israelita, ng mga Hudyo, na ang Diyos ay nakatira nando sa loob ng templo. Ang Diyos ay wala doon. Bababa lamang ang Diyos kapag nakikita nila yung Shekinah, yung tinatawag na pillar of clouds kung tawagin, yung Shekinah glory kung tawagin. Yung ulap ng kaluwalhatian. Pagka dumarating na yung Shekinah na yun, yung ulap, haliging ulap, na nangunguna sa kanila sa disyerto pagka-araw, ay para hindi sila maano ng init, yun ang bumababa doon sa Holy of Holies. At bumababa ang Diyos doon para kausapin si Moises. Kapag kagabi naman, ay bumababa ang Diyos yung pillar of fire naman, yung haliging ah, apoy, na ibig sabihin, nandun ang Diyos ang oras na iyon. Pero kapag wala na yung pillar of cloud, yung Shekinah, at kapag wala na yung pillar of fire, wala ang Diyos doon. Diba? Kaya ang paniniwala ng mga Hudyo ay nandun ang Diyos palagi. No, ang Diyos ay nasa puso ng tao. Wala doon sa mga templong ginawa ng mga tanang kamay ng tao. Wala. No? Kaya yan ang isang bagay na dapat na malaman ng tao. Diba? So yan yung mga mga nasirang mga guho na bahagi ng templo, no? Yan, na kabahagi ng batong bundok na yan, no? Na makikita natin. See? So dito sa makikita niyo yung may mga bahay dito sa taas no? Yan siguro yung maaring mga yan Ministry of Tourism na office.
Sila yung nagbabantay dito sa lugar na yan. Hindi naman pwedeng tirahan ng tao yan eh. Bawal yan. Hindi mo pwede yan na squatters. Walang squatters sa sa Israel. Bawal. May mga designated talagang lugar na tirahan ng mga tao. Pagdating sa mga ganito, pinipreserve ng government yan. Hindi ka pwedeng magtayo ng bahay dyan. Huhulihin ka, pagkasabihan ka ng gobyerno. Hindi pwede. Kasi ito ay national park ng Israel. Magtatayo sila ng gusali diyan, yan eh headquarters ng mga ng mga nagbabantay sa park national. Kasi pagka itong mga lugar na ito na binabanggit, ito'y ginawa na ng mga Israel ng national park na, pambansang parke na. Diyan sila kumukuha ng revenue upang magkaroon ng pasok sa ekonomiya ng Israel. Kung wala yan, wala silang ekstrang pera para sustentuhan ng gobyerno, di ba? Kaya ginagamit nila yung mga yan para pumasok ang konting pananalapi, di ba? Sa magitan ng mga tourist, ng mga pilgrims. So, sa atin, ayan yung picture na sinasabi ko sa inyo, hindi naman to 3D pero larawan, ay yan ang isa sa mga idea na makikita natin na yung sanctuary ni Pan, yan ayon sa kanila, ano? Kita ninyo, ito yung pinakayungib ng ng bato na ito yung nakita natin kanina. So, sa harap ng yungib ay merong templo. Ayan, no? Mga templong yan, no? O, kita ninyo. Itong una ay templo ni Augustus. Yung itong pangalawa ay templo ni Pan, ni Pan. At yung court ng Pan at saka Nips, yung mga lugar na yan eh. Templo ni Zeus, ni Nemesis, ano? The Tomb Temple of the Sacred Goats, the Temple of Pan and the Dancing Goats, Yan ang kanilang ginawa nung araw. Pero wasak, Hindi mananatili. O kita ninyo itong niches na ito na no? Wala yung Diyos-Diyosan sa loob. Pero naiwan yung pinakalalagyan ng mga Diyos-Diyosan nila, di ba? Oh, yan, no? Ang dami, isa, dalawa, no? Dalawa, no? Na nakaukit sa bato, di ba? Oh, see? O, kita nyo yung kulay ng bato, may bluish, mayroong brown, mayroong puti, no? Marmol yan no? O, iba-ibang kulay ng bato O, talagang ibang klaseng mineral, no? Dito sa bundok na ito. O, kita nyo kita nyo yung bato, ibang klase. Talagang batong bundok na bato Di ba? O, yan. Temple of Zeus, yan. Okay? Si Zeus ay ayon sa pananampalatayang Griego ay yan ang pinakapunong Diyos no? Head God kung tawagin, pinakamataas na Diyos sa sa paniniwala ng mga Griego, no? Yan, kita nyo, ito yung pinakaharap ng yungib Oh, kita nyo, ang laki hindi kayang yakapin itong batong ito mabuti nakatayo pa kita niyo, may design pa yung bato Hmm. Ito yung panahon ng ating Panginoong Kristo. Yung mga batong yan, no? Per century yan na makikita natin. Makita niyo yung mga adobing mga bato, haligi ng yan mga division ng mga sanctuary nila. Hmm. Imagine that, 2,000 years ago, nandyan pa rin ang mga batong yan. Diba? Hmm. O kita niyo yung mga batong tinutungtungan namin nung mga time na yan, ano? So, ibig sabihin yan, nandyan pa rin. Hindi nawawala. Hindi naman pwedeng tanggalin yan. Nandyan na yan simula nung panahon ng 2,000 taon na nakakalipas. Oh, the Court of Nemesis. Kita ninyo. Maaaring yan sa mga haligi ng mga templo nila noong mga panahong yan. The Tomb Temple of the Sacred Goats, no? Kasi nga, si Pan half man, half goat no? Ito yung design ng kanilang, the Temple of the Sacred Goats, Tomb Temple. Oh, see? Ito naman yung sa larawan sa baba.
The Temple of Pan and the Dancing Goats naman, itong lugar na ito. No? Kung saan nakalagay yung mga sign na yan, ay doon daw yung actual na lugar nung kanilang structure na tinayo sa panahong yan. Kita niyo yung mga bato, ha? O yan, no? Nandito ako sa ano eh. Lahat ito nakikita niyo yung larawan na yan eh. Akong kumuha lahat. Ano? Nasa mataas akong bato niyan eh. Kinunan ko lahat siya oh, para hindi ko ma-miss eh. No? Kaya talagang wala akong sinayang na pagkakataon. Talagang kinuha ko lahat. Yung anggulo, sulok, lahat. Talagang pinagkukunan ko ng larawan lahat. Ano? Talagang hindi ko sinayang ang pagkakataon na nandyan ako upang wag kung kaligtaan lahat ang dapat kong kunan. Napagkat once in a lifetime lang. Eh. Pagka wala na ako dyan, wala na. That's it. Done. Baka hindi na ako makabalik yan. No? Kaya sinamantala ko ng pagkakataon. No? Ayan, ito yung lugar na yan. Siguro ito nga nasa Ministry of Tourism yan eh. Stoko from the Banayas Temples. Ano? Yung mga lugar na yung mga bato na yan. Ayan. Galilee Courtyard. Yung mga batong nakuha doon sa ano. Galing yan sa ano eh. Sa kanilang mga templo. Ang Stoko kung tawagin nila yan. Gumawa ako ng video dito eh. Isang video eh. Yan. Hermon River Spring. Ano? Yan, kasi malapit. Magkatabi lang yan eh. Yan. Yung mga tubig na yan. Ano? Hmm. Katabi lang yan. Yan, video yan eh, parang clip lang siya. Ayan, ito na pa yung pinakahuli na eh. So, tignan natin ito, dito na tayo magtatapos, no? Parang pinagsama-samang larawan, parang clip, no? Then, diyan natin tatapusin ang ating presentation, mga kapatid. Ano? Okay. So mga kapatid, ano, maraming salamat sa lahat at titigil na tayo at dumating na yung takdang oras. At ako'y nagpapasalamat sa lahat at natapos natin ang Cesare Philippi o Banayas o Paniyas sa panahon ng ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, pagpalain ng bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon at sa muling pagkikita, nawa ay meron tayong natutunan sa araw na ito at magamit natin sa ating mga sharings at tayo nagkapasalamat sapagkat no, ang Biblia ay nagsasalita sa atin at ganun din ang lugar kung saan sinabi ng Panginoon ang mga salitang ito na nabanggit natin. Sa pangalan na Jesus na tayo po ay magpapaalam na at blessing sa lahat mga kapatid at sa muling pagkikita and bye for now and have a great day.